Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong International Women's Day message ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan niyo mabuti kung sa video na ito ay meron siyang sinabi or any statement laban kay Bong Suntay. So mamaya pag-uusapan natin yan. At kung gaano ka-selective tong si Sara Duterte when it comes to justice, equality. Okay? So panoorin natin and then let's talk a little bit about International Women's Day. So play natin to. I stand in solidarity with every Filipino woman this National Women's Month. Nitong nakaraang taon, muli nating napatunayan ang lalim ng ating lakas. Women do not just survive crisis. We rebuild lives and communities. Tayo ang matatag na sandigan ng ating bansa. Mula sa mga inang pinagkakasya ang bawat hanggang sa mga kababaihan nating nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. But it is time to move beyond just pray. Mga protection for the ipapakitan ng kabutihang loob. It is a strategy for inclusive growth. Magkaisa Pilipino. Shukran. Happy si Sara Duterte, no? By the way, itong message ni Sara Duterte ay noong March 8, 2026. At nagumpisa yung pagbabastos ni Bong Suntay noong March 6, 2025, nung Friday na yon. Okay, kung saan tinalakay yung impeachment trial ni itong mismong tao na to na nagsasalita about Women's Day. At hindi mo talaga marinig sa kanya or anything na promoprotekta sa harassment, kabastusan, at pag-object. Hindi mo talaga makikita sa kanya. Yung kanyang message is more on positive, but not protecting those people na binastos ng mga lalaki katulad ni Bong Suntay. Okay? At hindi yan tama na itong si Sara Duterte ay pipili lang ng sasabihin pero wala siyang imik dito sa ginawa ni Bong Suntay na ito. Now, what is International Women's Day? By the way, Happy International Women's Day sa lahat po ng mga babae sa buong mundo. Pati na rin sa pinakamagandang kong asawa. So, pag-usapan natin maigi kung anong International Day at bakit sineselebrate nito ng buong bansa, buong mundo. So, punta tayo sa Google. Pwede na yung search na madalian. At sabi dito, why do we celebrate International Women's Day? So, every year on March 8th, Global Day recognizing the social, economic, cultural, and political achievements of women while advocating for gender equality. So, if I remember nung unang panahon, meron akong nabasang article about equal rights ng
kababaihan doon sa Amerika. Before the women voted, ay bawal po silang bumoto. Kasi yung pagboto lang po nung unang panahon ay nasa kamay lang po ng mga kalalakihan. At at wala pong right to vote itong mga babae. Pero na-realize ng mga leaders, ng mga babaeng leaders at sa mga lalaking leaders na sumusuporta po sa kababaihan at sumusuporta sa equal rights, okay, of in all human beings, na dapat lahat po ng adult at babae man o mapalalaki dapat pong bumoto. At ito'y finalo po ng ating gobyerno. Kasi we follow the Constitution of the United States, 'di ba? So yun ang isa sa mga dahilan na nung unang panahon ay pinagbawal yung pagboto ng mga kababaihan. At now, until now, ginagawa pa rin yan na sineselebrate yung International Women's Day to remind everyone that women have the power, they have the influence, they have even in political or in corporation na meron silang right and dapat kung ano man ang issue, okay, lahat po ay gender equality. Okay? At ito po ay at hindi lang po pagpapaalala ng ang mga babae po ay parte na po ng ating politika, in business sector, okay? Ito ay also pagpapalaganap ng impormasyon na dapat lahat po yung uh, uh, pag-abuse or violence against women ay pinapaalala din po dito sa International Women's Day noong March 8, 2026. Okay. Now, paalala lang po. So, balik tayo ulit kay Sara Duterte. So, kung natatandaan nyo, hindi nagsalita laban itong si Sara Duterte kay Bong Suntay. At napagalaman natin na itong si Sara Duterte ay taga-supporter pala o sumusuporta kay Bong Suntay noong last year sa midterm election. Yan. So, kita-kita nyo galing mismo ito sa SMNI. Yan, sa kanila yan. At sinusuportahan, nakikiisa si Sara Duterte kay Bong Suntay na meron palang ganitong kabalbala na ginawa. Okay? So, ano po sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ni Sara Duterte? Parang nagiging selective siya. At bakit hindi niya sabihin tong si Bong Suntay? Yeah. Kung mag-iisip tayo siguro isipin natin kung magsasalita siya soon, pero para sa akin, parang hindi malabong mangyari yan kasi si Bong Suntay ay talagang nag-aabogado doon sa impeachment hearing nila doon noong March 6. Grabe yung depensa niya. Hindi pa man na nag-uumpisa yung trial, grabe na yung pang pangdepensa ni Bong Suntay at anong tawag nito, pang sisip-sip kay Sara Duterte. Okay? So yan na po. Kung meron po kayong comment suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.